Kumusta mga brad? Pag-usapan natin ang tunay na dahilan kung bakit biglang nawala ang original na gumanap ng Spider-Man na si Tobey Maguire. Aalamin natin kung bakit sinisante ng Sony ang aktor na ito at nasaan na siya ngayon. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Si Tobey Maguire ay pinanganak noong June 27, 1975. Isa siyang American actor at film producer. Kilala siya sa kanyang role na Peter Parker o Spider-Man. Pero bakit sa isang iglap biglang nawala sa eksena ng showbiz itong si Tobey Maguire? Matapos ang success ng Spider-Man noong 2002, ang aktor na si Tobey Maguire na ginanapan ang Peter Parker ay mabilis na naging isa sa biggest star sa buong mundo. Kumita si Tobey Maguire sa pelikulang ito ng halos $4 million. Dahil dito, gusto niya magpataas ng sahod. Ang hindi niya alam na ang ginagawa niyang pakikipagnegosasyon sa Sony ang magiging mitya ng katapusan ng kanyang karir. Basically, si Tobey Maguire ang gaganap sa sequel ng Spider-Man. Ito yung Spider-Man 2. Noong 2003 pa lang kasi, nung malapit ng umpisa ng Spider-Man 2, si Tobey Maguire ay pinadala ang kanyang doktor para makipag-meeting sa director at producer ng pelikula. Sinasabi na si Tobey ay hindi na magagawa ang mga stunts dahil nagkaroon siya ng injury sa huling ginawang pelikula na si Biscuit. Pero ang lumabas sa mga balita na matapos mag-demand ni Tobey Maguire, nagkaroon bigla ito ng iniindang sakit sa likod. Kaya lahat ng involved sa sequel ay gusto malaman kung magagawa niya ba yung mga stunts. Ayon sa report ng Variety noong 2003, si Tobey Maguire ay hindi masaya na mas malaki pa sa kanya ang kinita ng producer na si Laura Ziskin doon sa unang film. Nasa $30 million kasi ang kinita ni Laura. Naglabas ng pahayag ang Sony na ang sinasabing injury o back pain problems ni Tobey Maguire ay isang kalokohan lamang. Hindi raw pwedeng madali ang film ng sobrang haba. Kaya inoferan ng kumpanya si Jake Gyllenhaal bilang kapalit niya. Si Jake ay napabalitaan din na nakikipag-date sa dating leading lady ng unang Spider-Man na si Kirsten Dunst. At that point, nireport ng Variety na ang manager ni Tobey Maguire ay gumawa ng paraan para hindi ito mapalitan. Kinausap nito ang management ng Sony na patatahimikin nila itong aktor nila. Ayon din sa kanyang manager, puwapayag ito si Tobey Maguire na mag-undergo ng medical test para mapatunayan na ready na siya sa gagawing sequel. So hindi natuloy na palitan si Tobey ni Jake dahil natuloy pa rin ang Spider-Man 2 at siya pa rin ang gumanap nito. Si Tobey Maguire ay nireport na kumita ng $17 million sa Spider-Man 2 na tinuturing na isa sa best superhero film na nagawa nung time na yon. Bumalik si Tobey Maguire para gumanap sa Spider-Man 3. Matapos ito, tuluyan na siyang pinalitan ni Andrew Garfield sa sumunod na sequel. Ayon sa Sony, sinisante nila itong si Tobey Maguire bilang Spider-Man dahil sa kanilang suspecha na pinipeke lamang nito ang kanyang injury para makipag-negotiate sa kanila ng mataas na sahod. Matapos ang Spider-Man 3 noong 2007, inilabas naman ng Sony noong 2012 ang The Amazing Spider-Man na ginanapan ni Andrew Garfield bilang Peter Parker. Sinundan naman ito noong 2014 ng The Amazing Spider-Man 2 na si Andrew pa rin ang gumanap. Pero nung i-announce dapat ang release ng The Amazing Spider-Man 3 sa 2017 sa isang event, hindi nakadalo itong si Andrew Garfield dahil tinatrangkaso. Ito ang dahilan kaya sinisante rin ito. Yun din yung time na hinak ang Sony Pictures kung napanood nyo yung video ko tungkol dyan. After ng incident, hindi na natuloy ang pag-release ng The Amazing Spider-Man 3. Nakipag-partners ang Sony sa Marvels para payagan lumabas ang Spider-Man sa Marvel Cinematic Universe film na
Captain America Civil War. Dahil sinisante na si Andrew Garfield, si Tom Holland na ang gumanap rito. Noong November 2016, nireveal ni Tom Holland na pumirma siya ng kontrata para sa 3 Spider-Man movies at 3 solo movies. Ang The Amazing Spider-Man 3 na dapat ipapalabas sa taong 2017 ay nireboot at pinalitan ng Spider-Man Homecoming na ginanapan ni Tom Holland. Sinundan pa ito ng Spider-Man Far From Home noong 2019 at may ilalabas pa itong sequel sa taong 2021 na siya rin ang gaganap. Pero matapos ang pagkasisante ni Tobey Maguire, bakit bigla itong nawala at tumigil sa pag-aartista? Alam nyo ba na ang Spider-Man 3 na huling ginanapan ni Tobey Maguire ay hindi talaga naging successful? Maliit lang ang kinita nito at maraming fans ang hindi nagustuhan ng istorya at marami talagang nagalit na tao sa palabas na to dahil hindi nila na-meet yung expectations sa palabas. Dahil dito, nagsuffer ng depression si Tobey Maguire ng ilang taon dahil sa mga nangyari sa kanyang buhay. Lalo itong nalulong sa sugal. Actually, 2004 pa lang sumasali na ito sa mga tournament ng poker. Kasali nga ito sa World Series of Poker Main Event Championship sa taong 2005, 2006 at 2007. Ang madalas niyang kasama na celebrity sa high-stake poker games ay sina Ben Affleck at Leonardo DiCaprio. Ang pagiging addict niya sa sugal ay lalong napasama sa kanya dahil nademanda pa ito dahil sa involvement niya sa illegal poker ring. Si Tobey Maguire ay nanalo na ng $10 million sa poker games. Illegally, mas marami pang napanalunan niya. Ang payag ng Sony patungkol sa pagsuspecha nito na pinipeke ni Tobey Maguire ang injury nito para may pag-negotiate ng mataas na sahod at pagsisante sa aktor bilang Spider-Man ay isa sa leakage na isiniwalat ng mga hacker nung nahak ang Sony Pictures noong 2014 na kung saan ang hacker na ito ay mula sa North Korea. Nakakalungkot nga lang dahil si Tobey Maguire na tumatak sa tao bilang Spider-Man. Kaya nga kahit sino pa ang bagong aktor na gaganap sa Spider-Man, para sa maraming fans, si Tobey Maguire lang ang nag-iisang mukha ng Spider-Man. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga salobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.